O hiram tayo ng video, courtesy of Eda Arabis, panoorin natin. Mag-subscribe po 'to sa kanya. Napakalaking shoutout sa lahat ng ating mga solid followers. Una sa lahat sa ating mga magigiting na gurong Pilipino na hinarap at binansagang walang komprehensyon. Saludo po ako sa inyo at para po sa inyo ang laban na to ngayon. Isang malaking shoutout din po sa ating napakatapat at solidong follower na si Sir Gigol, Ali Alferez mula sa Naga, Cebu. Daghang salamat po sa iyo, sir. At sa lahat ng mga taga Cebu, sa buong Mindanao, lalong-lalo na ang mga taga Davao, maraming pong salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at syempre po, hindi natin kakalimutan ang ating mga taga-subaybay sa Canada, lalong-lalo na kay Kuya Unad in Canada. Mabuhay po kayong lahat at sa mga kapwa ko DDS, nagising ang isip at hindi basta-basta nadadala sa mga mababaw na palusot. Isang mahigpit na kamustahan po sa inyong lahat. Ngayon po, dako na tayo sa usapan dahil medyo nagwawala ang mga trolls at bashers sa comment section natin nitong mga nakaraang araw, no? Pagkatapos nating punahin ang irresponsabling dila ni PCO Undersecretary Claire Castro, biglang naglabasan ng mga kung sino-sinong basher, mga kababayan. Sabi ng isa rito, itanga ka pala, bobo ka, di ba? Sabi naman ng isa pa, sus, di ka lang nakakaintindi, nagbabagaling ka lang. May nag-insist din na may mga ibang guro lang naman, sinabi ni Attorney Claire. Pero may katotohanan yon. Sabi niya. Tapos may nagsabi din na paalala lang yon. Yung bata nga nung minura si Ma'am Claire, anak yan ng teacher. Aba. Kapag ang depensa ninyo sa isang seryosong pambansang issue ay napunta na sa personal na panlalait, pagmumura at ad hominem, diyan ninyo pinatutunayan na ubos na ang inyong argumento, mga anti-DDS. Wala kayong mailatag na batas, wala kayong mailatag na lohika. Kaya ang tanging natitirang bala sa inyong utak ay ang mag-inarte at magmura, di ba? Hindi ako nagmamagaling. Naglalatag ako ng katotohanan base sa batas. Kung ang pagbasa ng saligang batas at ng mga seryosong administrative rules ay itinuturing ninyong pagmamagaling, ibig sabihin lang yan ay tamad kayong mag-isip at mas gusto ninyong maging sunod-sunuran sa irresponsableng dila ng palasyo. So, panoorin ninyo kung sino ang totoong walang comprehension, ha? Tapusin ninyo ang video neto. Umpisa natin sa paboritong depensa ng mga trolls, mga kababayan. Sabi nila, ilang guro lang naman ang sinabi, hindi naman ni lahat. Mga chong, gamitin natin ang utak natin kahit kaunti lang. Si Claire Castro ay hindi isang ordinaryong marites na nakikipagchismisan sa kanto. Siya ay isang Palace Press Officer Undersecretary na nakatayo sa likod ng opisyal na selyo at podyum ng Malacanang. At sa ilalim ng ating administrative law at ng mga alituntunin ng Civil Service Commission or CSC, mga kababayan, ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay may pananagutan na panatilihin ang profesionalismo at iwasan ng mga pahayag na lumilikha ng pangkalahatang hinala laban sa isang buong sektor ng walang formal na sakdal at patunay. At ayon naman sa saligang batas, ang bawat mamamayan at propesyon ay may karapatan sa proteksyon ng kanilang reputasyon laban sa mga mapanirang insinuation. So, kung may alam kang partikular na guro na lumalabag sa moralidad, ang tamang proseso ay pangalanan mo sila. Sampahan ng formal na kasong administratibo sa Department of Education at atunayan mo sa isang maayos na investigasyon. Pero, kapag ginamit mo ang opisyal na pamisang press briefing upang sabihin mismong ang ibang mga guro, sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, nang walang tiyak na tao o ebidensya, mga kababayan. Ang tawag dyan ay sweeping generalization. Dinadamay mo ang integridad ng milyon-milyong gurong Pilipino na tahimik at marangal na nagpapakapagod para sa bayan. Hindi sensitive ang mga guro. Ang mga guro ay nagre-react dahil may dignidad sila. Isang bagay na mukhang kulang sa mga nagtatanggol sa irresponsableng pahayag na ito. Ngayon, ibalak natin ang usapan sa pinagmulan at pinakapundasyon ng isyu, mga kababayan, ang naganap na malagim na trahedya at shooting sa Ateneo de Zamboanga University. May mga buhay na nawala. May pamilyang nagluluksa. At ang buong bansa ay nagtatanong, paano nakakalusot ang mga loose firearms sa ating mga komunidad? Paano napabayaan ang seguridad sa mga campus? So ito ang matinding legal na supalpal kay Jose Castro,
at sa kanyang mga trolls. Sa ilalim ng ating pambansang batas at ng mandato ng Estado sa saligang batas, ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at proteksyon sa buhay ng mga mamamayan ay primaryang obligasyon ng pamahalaan at ng mga law enforcement agencies. Ang kakulangan sa mahigpit na gun control, ang kapalpakan sa pag-inspeksyon ng mga armas at ang kawalan ng sapat na trained security personnel sa mga institusyon ay malinaw na issue ng pambansang seguridad na dapat panagutan ng mga nasa kapangyarihan. So, Jose Castro, nasaan ang lohika mo bilang abogado nang sabihin mong ang mga guro ang nagtuturo ng kawalan ng modo sa konteksto ng isang madugong pamamaril? Oh, ang guro ba ang nag-issue ng lisensya ng baril? Ang guro ba ang nagpabaya sa pagbabantay sa mga komunidad laban sa karahasan? Ang ginawa mo sa press briefing ay isang klasikong diversion tactic o scapegoating, no? Ginagamit mo ang mga guro bilang tagasalo ng sisi upang ilihis ang pansin ng publiko mula sa kakulangan at kapalpakan ng gobyerno na siguraduhing ligtas ang ating mga paaralan. Ngayon, sagutin naman natin itong isang napakilalang guro sa comment section na si Ramzomi Salibio na nagtatanggol pa kayo si Castro. Sabi niya, kahit anong turo raw sa bata, hindi mo hawak ang takbo ng utak nito. At ginamit niyang halimbawa ang leader ng teroristang Maute Group na hindi naman daw inakala ng mga kakilala na magiging ganon karahas. Ma'am, maraming salamat sa komento mo. Dahil mismong ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamalakas na bala para supalpalin ang lohika ng inyong Yusek. Sabi mo, hindi hawak ng guro ang takbo ng utak ng isang tao at ibinigay mong halimbawa ang leader ng Maute Group. Eksakto, yan mismo ang punto ko. Kung ang isang tao ay lumaking masama o maging marahas, hawak ba ng guro ang utak niya? Hindi. Itinuro ba ng guro niya sa classroom kung paano maging kriminal? Hindi. Desisyon ng individual yan. Impluwensya ng pamilya, ng kultura at ng kapaligiran sa labas ng paaralan. Kaya kung inaamin ninyo na hindi kontrolado ng guro ang utak ng isang bata para maging masama, bakit sa press briefing na Malacanang ay tahasang sinabi ni Jose Castro na ang mga guro ang nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo? Mismong ang argumento mo ang bumasag sa payag ng inyong Yusek. Ang sarili ninyong lohika ang pumapatay sa inyong depensa. At para naman sa isa pang nag-comment na ang bata raw na nagmura kay Claire Castro ay anak ng guro. Kailan pa naging pangkalahatang katotohanan ng isang chismis o personal na kwento? Kung may isang anak ng pulis na lumabag sa batas, ibig bang sabihin ay ang buong organisasyon na ang nagturo ng krimen? Huwag ninyong gamitin ng mga nakahiwalay at gawa-gawang kwento upang bigyang matwid ang pangkalahatang panalait sa mga guro. At akala ninyo ba, diyan lang nagtatapos ang sarsuela, mga kababayan? Ito pa ang paboritong vlogger ng mga anti-Duterte at ng mga trolls ni Risa Hontiveros. Idol na idol to, si Lovely Granada. No? Gumawa siya ng post, mga babayan, upang ipagtanggol si Claire Castro. At gumamit siya ng analogy. Sabi niya, mga kababayan, ang ibang mga pulis nangungutong, inaabuso ang pagkapulis. Dapat na ba ma-offend ang buong kapulisan sa ganitong statement? Mag-apologize dapat sa PNP? Tapos sabay hirit na, Auntie Claire definitely said ang ibang mga guro, sabi niya. Lovely. Napakahina naman ang lohika mo para sa isang tanyag na vlogger. Ang Taiwan sa ginawa mo sa English ay isang malaking false analogy. Isang maling pagkukumpara na walang kaparehong konteksto, Lovely. Una, kapag sinabi mong ang ibang pulis ay nangungutong, iyan ay tumutukoy sa isang aktwal na krimen at iligal na gawain sa ilalim ng batas na may kaukulang reklamo at ebidensya. Ang pangungutong ng pulis ay isang kriminal na pang-abuso sa kapangyarihan habang sila ay nasa serbisyo. Pero, Lovely, si Claire Castro, anong konteksto ang hinalimbawa niya? Ginamit niya ang paratang na nagtuturo ng kawalan ng modo. Ang mga guro, upang ikabit sa naganap na madugong shooting at mass murder sa Ateneo de Zamboanga. Lovely, ang pangungutong ba ng pulis ay kapareho ng pambabatikos mo sa guro habang may pamilyang nagluluksa dahil sa patayan? Ginamit ng iyong Auntie Claire ang issue para maging scapegoat ang mga guro sa isang pambansang krisis sa seguridad at loose firearms. Yan ang hindi ninyo makomprehend.
Pangalawa, ang PNP ay isang law enforcement agency na may hawak ng armas at kapangyarihang ipatupad ang batas sa pamamagitan ng puwersa. Sila ay sumasailalim sa mas matinding pampublikong pagsusuri dahil sa kapangyarihang militaristikong hawak nila. Ang mga guro ba ay may hawak na baril para manakot ng sibilyan? Ang mga guro ay ang pinaka-underpaid, pinaka-overworked at pinagsasamantalang sektor na tagasalo ng mga pagkukulang ng lipunan. Ang pagkumpara mo sa marangal na propesyon ng pagtuturo sa krimen ng pangungutong ng ilang pulis para lamang maisalba ang dangal ng isang opisyal ng palasyo. Iyan ang pinakamalaking insulto na ginawa mo sa mga gurong Pilipino. Kung ang pag-usapan natin ay ang pagbagsak ng disiplina, huwag natin gamitin ang pangalan ng mga guro sa mga walang kwentang teorya. Pakinggan ninyo ang babala ng Diyos, Lovely, ha? Kasi nagsisimba ka. Di ba? Proud na proud ka na nag-Bible school ka. Basahin mo ang Ezekiel chapter 18 verse 20. Anong sabi doon? The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteousness shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Anong ibig sabihin niya, Lovely? Ibig sabihin niyan, sa mata ng Diyos, ang pananagutan ay personal. Kung ang isang bata ay naging masama o kriminal sa labas, ang sarili niyang desisyon at ang kawalan ng personal na gabay ang may kasalanan. Hindi mo pwedeng ipasa ang kasalanan at kasamaan ng isang tao sa balikat ng gurong nagtuturo lang sa kanya sa loob ng silid-aralan. Ang pag-ako sa sariling kasalanan ay pananagutan ng tao. Kaya huwag ninyong gawing tagapasan ng iniquities o kasalanan ng iba ang mga guro natin. Tingnan naman natin kung ano ang hatol sa mga opisyal na mapang-api sa mga manggagawa. Anong sabi sa Isaiah chapter 10 verse 1? Ano sabi doon? Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that right grievousness which they have prescribed. Ano sa Tagalog niyan? Sa gintong batas ng langit, may kapamahakan ang mga taong gumagawa ng mga mapang-aping pahayag at nag-aatas ng pasakit sa mga maliliit na sektor. Ang mga guro na nga itong pinakakulang sa sahod at benepisyo. Sila pa ang pilit na binibigyan ng pampublikong pasakit at paninirang puri sa harap ng media ng isang makapangyarihang opisyal. Ang batas ng Diyos, Lovely, ay laban sa mga nagpapabigat sa pasanin ng mga taong mararangal. At para naman sa mga trolls na tuwang-tuwa na nagpapakalat ng maling akusasyon at personal na panlalait sa comment section, ipinapaalala sa atin ng Exodus chapter 23 verse 1. Anong sabi doon? Basa-basa din ng Bible pag may time. It says there, thou shalt not raise a false report, put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Huwag kayong makikipagtulungan sa mga maling pahayag upang maging isang hindi matuwid na saksi. Ang pagtatanggol ninyo sa irresponsableng dila ng palasyo habang binabato ninyo ng, sabi nyo, bobo at tanga ang mga pumupuna ay pagiging isang bulaang saksi sa lipunan. Ang lipunang marahas ay hindi maayos ng inyong mga paninira. Sino nga ba ang dapat nakasalang sa paglilitis ng bayan ngayon? Ang gobyerno na nag-aalis ng mga mekanismo para sa maayos na seguridad. Ang mga nagpapabayang elemento sa lipunan at ang kulturang digital na lumalabon sa utak na kabataan nang walang gabay. Ang mga guro sa Pilipinas ang pinaka-pinagsasamantalahan, pinaka-overworked at pinaka-underpaid na sektor. Sila na nga ang nag-aabono para sa mga kagamitan sa silid-aralan. Sila ang nagtitiis sa mga pasilidad na kulang-kulang. Tapos gagawin mo pa silang scapegoat para sa isang pambansang krisis sa seguridad at disiplina? Kaya sa mga trolls na nag-comment na tinamaan daw ako o guilty, no? Guilty yung mga guro. Oo, tinamaan kami. Tinamaan kami dahil mayroon kaming pagmamahal at paggalang sa propesyong ito. Mas mabuti ng tamaan dahil sa pagtatanggol sa dangal ng mga guro kaysa maging katulad ninyong mga trolls na bulag na tagapagtanggol ng kamalian. Yusek Claire Castro, bawiin mo ang iyong salita at humingi ka ng tawad sa mga gurong Pilipino. Very simple lang yan. Sa aking mga totoong viewers na may tunay na komprehensyon. I-share din yung video ito. I-comment ang inyong opinion sa ibaba at ipadama natin ang pwersa ng katotohanan. Muli, manatiling matalas ang pag-iisip. Peace out. Salamat, Eda Arabis.